Magandang araw at bis na bis naman nga ang ating mga buli at nagayang sumama sa lolay nila. Pupunta kasi ng Marintok si Mama para mag-attend ng birthday ng pamangkin ko na anak naman ng pinsan ko. At tama-tama din dahil dumating na din si Mami Beth nila at Daddy Aya na galing sa Laguna. At may binilang pasalubong si Mami Beth para sa dalawang bulilit. Kaya ayan, ang dalawa excited na naman. Nag-aabang na kami dyan ng tricycle. At inip na ang dalawa. Sobrang excited nga ng dalawa dahil ngayon naman sila makakalabas ulit. Dahil sa sobrang init ng panahon at minsan umuulan, sa kwarto lang talaga sila. Hindi na nga mapigilan ng excitement ni Kuya siya. Sa tricycle pa lang ay sobrang ng likod. Pati na rin si Bulilit na maliit na palaging si Ate Lian at Mami Beth na lang ang binabanggit. At may pakanta-kanta pa nga yan na naku, napakakulit. Sumali pa nga sa voice over ang makulit na Bulilit. Sasakay pala kami ng tricycle papunta sa terminal ng mga autokalisa. Yun kasi ang sakayan papuntang Marintok. At habang nasa tricycle na kami, ay walang tigil sa kakadaldalang Bulilit na maliit. Natatawa nga kami dyan kasi sobrang daldal na talaga. Ang daming sinasabi. Si Kuya Shan, tahimik lang yan pero nai-excite na yan. At nandito na nga kami sa sakayan ng autokalisa. At agad naman itong umalis kasi napuno agad ng pasahero. Mga 20 minutes pa lang biyahe simula Masbate hanggang Marinto. At dahil nagbo-voice over tayo, makakarating tayo agad ng 5 seconds lang. In 5, 4, 3, 2, charan! At malapit na nga tayo sa pupuntahan natin. At ito na nga po tayo, pababa na tayo. At dahil malayo-layo ang lalakarin natin, sasakay tayo ng tricycle papunta sa bahay ng tita ko. Pero usually talaga noon nilalakad lang namin yan kasi malapit lang naman. Pero iba na talaga yung init ngayon. Kawawa naman ang dalawang butiti. Tutuwa nga ako dito kay Kuya Shan kasi kahit hindi ko sabihin kung saan siya mauupo, alam niya kung saan na siya uupo. Nasasanay na siguro siya pag pumupunta kami sa school niya. Palaging dyan siya sa baby seat na uupo. At eto na nga ang lupang sinilangan ng aking ina, ang Barangay Marinto. Nakaka-relax talaga ang lugar na ito, lalo na kapag malapit sa dagat. At kapag dapit hapon naman, masarap naman maglakad-lakad kasi hindi na masyado mainit. Marami kang batang makikitang naglalaro. Kasayangan ng lugar na kasi kapag nakikipag-usap ka sa mga tao dito, akala mo lagi silang galit para kasing may mga punto yung mga salita nila. At ito na nga yung daan sa lugar na tinatawag nilang punta. Doon kasi nakatira ang kapatid ng mama ko. Ngayon meron silang mini boulevard. At sa August pala magpipiyasa na sila dito kaya maraming priyahan. Ang ganda nga dito tumambay kapag dapat hapon na kasi makikita mo talaga ang paglubog ng araw. Mas matao nga dito kaysa doon sa baryo nila. Mas maraming ang mangingisda sa lugar na ito. Kung makikita nyo, nag-aayos sila ng mga net na gagamitin nila. At napapansin ko, mas dumadami na nga ang bahay dito. Kasi nung bata pa ako, kapag napunta ako dito, kukunti lang talaga ang mga bahay dito. Malapit na nga tayo sa bahay ng tita ko. Ito na nga po tayo sa munting bahay ni Auntie Tiay. Natatawa nga ako dyan kay Bibi Sishin kasi ayaw niyang pumasok sa bahay ni Auntie. Kasi ang alam niya talaga, pupunta talaga kami sa Mami Beth niya. Yan pala ang asawa ng tita ko, si Uncle Bulutoy. At tinatawanan nga namin dyan si Sishin. Si ayaw niya talagang pumasok. Sanay na kasi siya sa bahay ni Mami Beth niya. Simula baby pa kasi siya, lagi kami doon pumupunta. At sinusuyo na nga siya dyan ng pinsan niya. Pero ayaw niya talaga, kaya ayan, hinila na talaga ng pinsan niya. Buti nga si Kuya Shan, tahimik lang talaga siya. Niya na kasi ang lugar na to kasi lagi siyang sinasama ng lolay niya. At nagutom nga ang Kuya Shan namin. At ang dekwat na naman ng biskit sa munting tindahan ng lolay niya. At dahil nga nainip na ang dalawang batitit, nag-abang na naman kami ng tricycle papunta sa Mami Beth nila. At pabalik na naman kami, papunta naman kami sa baryo kung saan nakatira si Mami Beth. Kasi yun lang talagang nakasanayan nilang bahay. Simula kasi nung baby pa sila, doon lagi kami pumupunta. At eto na naman si Aling Maliit, may telescope na naman daw siya. Usually talaga nilalakad lang namin ito papunta kila Mami Beth. Kaso nga, sobrang init, kaya magta-tricycle na lang kami. Lugar ngang ito ay halos magkakamag-anak, lalong-lalo na ang Briones family. Shoutout po sa inyo, kita-kita po tayo sa August 19. Kaya sabi ng lola ko noon, bawal daw ako magjowa dito. Kasi halos kamag-anak namin ang nakatira dito. Kung mapapansin nyo nga, napakalinis ang lugar nila. Kasi every morning may makikita ka talaga nagwawalis ng mga utility ng barangay. Style subdivision ng lugar nila. At uy, walang marites dito, char lang. At spotted ko na naman si Pipong. At malapit na nga tayo sa bahay ni Mami Beth. At pansin ko nga paganda na ang mga bahay dito. At ito na nga po tayo sa bahay ni Mami Beth. At wow, napaka-aesthetic naman ang bahay na ito. At ito na nga ang bahay ni Mami Beth. At excited na nga bumaba ang dalawang bulilit. At papasok na po tayo sa munting bahay ni Ate Beth. At unang namungad sa amin si Lola Inday. Siya pala ang tita ko, kapatid ng papa ko.
At siya naman ang nanay ni Mami Beth. Under renovation pa pala yung sa baba nila. Ito na nga ang hinahanap-hanap ni BBC Shane, si Ate Lian. Ito naman ang only girl ni Mami Beth at nakipagdaldalan agad sa ate. Ito naman si Baby Easy, ang doggy ni Ate Lian. Sobrang kulit. Hi Ate Yumi, siya naman si Ate Yumi. Anak naman siya ni Kuya Chito, kapatid ni Mami Beth. At hindi na nga napigilan ang kulitan ng dalawa. At dahil nga nasa city pa sila Mami Beth at si Daddy Ayan, lumabas muna kami. Pag lumabas ka nga sa likod nila ay makikita mo ang malaking swimming pool. Ito nga ang favorite place namin ni Kuya Sean. Napakaganda talaga ng dagat dito at payapang-payapa. Dito talaga kami natambay kapag hapon kasi marerelax ka talaga at makakapag-isip ka. At may bantay dagat pala sila dito. Pinagbabawal kasi nila dito ang pagtapon ng basura, lalo na dito sa dagat. Kaya niligo ka talaga dito. Umakyat na nga sa taas ang dalawang bulilit. At buti naman nagkasundo sila ngayon. Parang aso't pusa kasi ito kung nag-aaway. At walang tigil naman ngang kakasayaw ito si Bulilit. Sinasayawan pa si Daddy Ayan. Nagpa-practice na daw siya at sasali daw siya ng Miss You. Nakakatuwa nga lagi itong kunan si Butitit. Napakakulit at napakadaldal. At hindi mo na yan mapipigilan. At may party-arty pa nga yan nalalaman. O ayan, sumama na din si Kuya Sean. Sa may tugtog talaga ang dalawang ito, hindi na talaga mapigilan. At nung napit hapon na nga ay bumaba na kami. Nakita kasi namin na bumaba na yung dagat. At gustong bumaba ni Kuya Sean. Kaya ayan, sinamahan siya ni Ate Yumi. Nakatambay din si Ate Lian, si Baby Ace at si Daddy A. At gusto din bumaba ni Baby Ace. At nakababa na nga si Kuya Sean. At ayun, takbo na nga ng takbo. At nainggit nga ang baby shishi namin. Kaya binaba na din ni Ate Lian. At ayan, may bata na naman pong masaya. Hi Kuya Sean! Thank you Ate Yumi! At ang usapan nga namin ay maglalakad-lakad lang. At ayun, may makulit na bata na pong naligo. Hindi din nagpahuli ang batang maliit. At naligo na din siya. Pati nga si Ate Yumi na bagong ligo ay nabasa na din. Sobrang ganda nga dito pag ganitong oras. Pang Instagrammable talaga ang sunlight. At dahil nga inggit na inggit si Baby Isa ay binaba ko na din. At naku, sobrang likod. Natutuwa nga kami dyan kasi ayaw niyang umapak sa dagat. At ang hiling makipagabulan, ayan, takot na naman sa tubig. At kinukulit nga namin dyan si Baby Easy. At nung gabi na nga, nakipagkulitan ng dalawa sa Ate Yumi at Ate Lian nila. At wala na nga ang tigil sa kakaharot. Ate Lian na Yumi. At may sumali na naman pong batitit. At nauna nga nagising si Kuya Sean. At nang nakita niyang bumaba si Daddy A, ay nagyaya na din siyang bumaba. Alam niya na siguro kung saan pupunta si Daddy A. At papunta nga siya dito sa likod. At nakita niya nga nagpapainit si Daddy A. At magpapainit din daw siya. Nakakita nga siya dyan ng maraming isda kayang tuwang-tuwa na naman ang Bulilit. At nagpapakain nga sila ng isda dyan. Kapag ganitong oras pala ay mataas na yung tubig. At ganito kaganda na ang bubungad sa'yo. At nung tumaas na nga ang araw ay lumipat na si Sean at si Daddy Ayan. At dahil may new car nga si Mami Beth at si Daddy Ayan, may bata na naman pong gustong mag-rides. At ito na nga ang itsura ng batang nagtatampo. Malungkot na malungkot talaga siya. At aba may paluha pa talaga ang batitit. Sad yarn. Buti pa to si Aling Maliit at natutulala lang. At may bata na naman pong napagbigyan. At akala niya talaga ay pagdadrive siya ni Daddy Ayan. Hindi niya alam na trainees pa lang si Mami Beth at Daddy A. At aba, feeling niya talaga aalis. At para nga matigil ang kakulitan ng Bulilit, nag-open na nga ng pasalubong si Daddy Ayan at Mami Beth. At may dalawang bata na naman pong excited. At aba, nakaabang na talaga sila. At nangislap na nga ang mga mata ng mga Bulilit. At ayun si Kuya Sean, alam niya na talaga ang target niya. Si BBC Shane, hindi niya alam kung anong kukunin niya. At nabahing pa nga ang baby. Pero mukhang alam niya ang sa kanya. Thank you Mami Beth and Daddy A and Ate Lian. May bago na naman kami ligpitin ng lulay. Pinapapili na nga si Baby Shane kung anong gusto niya. Ay naku, ang hina pumili. Get mo na yung malaking chocolates anak. Pero toy lang talaga ang kanya. At ang saya na naman ng kuya. Sobrang happy niya sa pinili ni Ate Lian. Si ate daw kasi ang naghanap ng toys niya. Kadami naman pa sa lubong ng mga Bulilit. Pinapakita na nga sa akin ni Kuya siya ng toys niya. At mukhang alam ko na kung ano mangyayari sa toy na yan. At aba, si BBC Shane, marunong na magbukas. Sige anak, go for the goal. Ayun, meron na naman nga siyang dress na Elsa. At masayang-masaya na naman ang Bulilit. Nakakatuwa nga ito si BBC Shane. Kasi na-appreciate niya talaga kung ano yung mga natatanggap niya. Tuwang-tuwa na talaga siya dyan kay Elsa. Ano naman yung reaction niya? Ay nako, si Elsa na lang talaga nagpapasaya sa'yo. At aba, marunong talaga siyang magsukat. At mukhang ito nga ang napusuan sa lahat ng regalo sa kanya. Napansin din ang kanyang toy. Napabuksan niya na nga ito kay Mami Beth. Hindi na nga makapag-antay ang batang makulit. At natupad na nga ang dream makeup kit ng Bulilit. Ewan ko ba, ba't ang hilig-hilig sa makeup ng batang ito? Mag-makeup artist din siguro paglaki. Panigurado, may make-upan niya na naman ang mga tao sa bahay. Wow, make-up. Thank you, Mommy Beth, Daddy Ayan, and Ate Lian. I love you. At ang kulit-kulit na naman ni Bulilit. At hindi nga ako nagkamali. At alam ko na nga ang mangyayari sa toys. At wow, nagningning na naman ang mga mata ng Bulilit. Wow, chocolates. More chocolates.
me chocolates. Kulit talaga ng batang ito kapag may nagbo-voice over. At ito na, pauwi na po kami. Sobrang iyak nga dyan ni Kuya Sean. Gusto niya kasing sumakay sa car. Buti pa to si Aling Maliit, naglalakad lang talaga siya. Na parang hindi nabibigitan sa dala niya. Samantalang ang kuya niya ay parang zombie. Dahil gustong gusto niya nga magpahatid kay Mami Beth. Di pa nga pwede dahil nag-aaral pa lang si Mami Beth mag-drive. Natatawa nga kami dyan ni BBC Shane dahil parang zombie na talaga siya. At hanggang dito na lang po. Uuwi na kami. Salamat sa panonood. For more Videos!